Magandang araw sa inyong lahat. Muli ito si Alexis Zela o Alerta at para sa araw na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Pilipino patungkol sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ang unang tatalakayin natin ngayon ay ang panahon ng katutubo, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano at Hapon, at ang huli, panahon ng kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. Dadayo tayo sa panahon ng katutubo. Ayon sa mag-aaral, may sarili ng sibilisasyon ang ating mga ninuno. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mga Negreto, Indones at Malay. Ang mga Negreto, Malay at Indonesian ay ilan sa mga pangunahing grupong etniko sa rehiyon ng Timog Silangan. At sila ang pinaniniwalaan na ang unang mamayan ng Pilipinas. At mayroon rin silang sariling alpabeto at panitikan bago dumating ang mga Kastila. Alibata o baybayin, isa sa pinakamatandang alpabeto ng panahong katutubo. Ito ay may 17 na titik, 3 patinig at 14 ang katinig. Ang alibata ay pinaghahalong salita ng Malayo, Arabe, Cambodia, Borneo at saka dadayo tayo sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng Kastila, naglabas ng kautusan ang Espanya na nagsasabi, hangga't maaari, dapat magtatag ng mga paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit, hindi rin naman ito na isang katuparan dahil mismong mga praile ang nagtatakda na hindi maipalaganap o maituro ang kanilang wika at pinili nilang pag-aralan ang wikang katutubo. Dahil, naniniwala ang mga Kastila na superior sila at nais ng mga ito mapanatili sa kanilang kamay ang kapangyarihan at ang kontrol sa pamahalaan. At hindi gusto ng mga praile na mangyari yon, kaya hindi ito na isang katuparan. At noong 1581, nailimbag ang RTE Diksyonaryo Tagala at nabuo ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. At dahil hindi ito na isang katuparan na magturo ng wikang Kastila, monolinggual lang ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas sa panahong Kastila. Abecedaryo. Ito ang tawag sa latitikang Romano o alpabeto ng Romano. Dadayo tayo sa panahong Amerikano. Thomasite. Tinuruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon at sila ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahong ito at tinatawag silang Thomasite, galing sa barkong sinasakyan nilang USS Thomas. Dahil dito, dumami na ang natutong magbasa at magsulat sa wikang English dahil ito ang naging wikang panturo batay sa rekomendasyon ng Komisyong Chairman noong Marso 4, 1899. Noong Enero 12, 1937, hinira ng Pangulo ang mga kagawad ng surian alinsunod sa Seksyon 1, Batas Commonwealth 185. Sila ang mga bumubuo ng surian ng wikang pambansa. At dito, ginawa na nilang batayan ang wikang Tagalog na maging pambansang wika noong Nobyembre 7, 1937. At lumabas ang kautusan na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan noong Disyembre 30, 1937. Noong Abril 1, 1940 naman, inalabas ang kautosang tagapaganap BLG 263 at ipinag-uutos nito ang una, pagpapalibag ng Tagalog-English vocabulary at ng isang aklat sa gramatika na pinamagatang ang balarela ng wikang pambansa na nabuo ni Lope K. Santos. At ikalawa, pagtuturo ng wikang pambansa simula Hunyo 19, 1940 sa mga paaralang publiko at pribado sa buong kapuluan. Dadayo naman tayo sa panahon ng mga Hapon. Gintong panahon ng Tagalog. Tinatawag itong gintong panahon ng Tagalog dahil ang Tagalog ang ninanais na maging wikang pambansa sa panahong ito. At noong 1942, nabuo ang isang grupong tinatawag na purista. Sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Nang panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na wika. Pinasigla ng mga pamahalaang Hapon ang panitikang nakasulat sa Tagalog. At sa pinakahuli,
panahon ng kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. Ang panahon ng kasarinlan sa Pilipinas ay tumutukoy sa panahon mula sa pagdeklara ng kasarinlan noong Hulyo 4, 1946 na ginawa ng wikang opisyal ang Pilipino at nagkaroon na rin ng pagdiriwang ng linggo o buwan ng wika. At ngayon, ipapahayag ko sa inyo ang mga pambansang wika sa Pilipinas. Una, Tagalog. Ito ang katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas noong 1935. Pangalawa, Pilipino. Unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas noong 1959. At panghuli, Filipino. Kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal ng wika sa Pilipinas kasama ng Ingles noong 1987. At ngayon, dito nagtatapos ang ating diskusyon sa timeline ng kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Pilipino. Salamat sa pagkikinig at hanggang sa muli. Paalam.